Magandang gabi po mga kaibigan. Ito na naman tayo. Hulima't basta magaling, talagang hahabol. Hahabol din. Okay, ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay isang napakaganda ring na topiko ito na gusto ko na malalaman ng lahat na nakikinig sa akin. Lahat po na aking mga sabihin na natin mga subscribers, no? At ang aking hiling sa kanila ay makinig kayo ng maayos at para magkaroon kayo ng magandang desisyon pagdating naman po sa dating ng araw na kayo naman po ay maghahatol, maghuhusga sa panahon ng eleksyon. Kailangan naman talaga ang lahat ng mamamayan ay magkaroon ng sapat na kaalaman na mataimtim na kaalaman na magbibigay sa inyong puso ng mataimtim na desisyon kung sino ang inyong ibuboto. Ang akin lang pong pakiusap sa inyo, pag bumuto kayo sa Mayo 2028 o 2028, ay kailangan na sulit ang paniniwala nyo sa pinili nyong kandidato. At ang pagpaniwala sa inyong kandidato ay nakabase po sa katotohanan, sa tamang katarungan, tamang batas para naman sa kinabukasan ng ating bayan at ating mga anak, mga apo. So, yan po ang pamantayan na ang kaisipan ko dito kung bakit ako gumagawa ng ganito ay para sa ganong parang lingkod bayan din. Although wala akong sweldo galing sa bayan, hindi ako matatawag na kurakot kasi wala akong kukurakutin. Wala naman akong sweldo, wala naman akong MOOE, wala naman akong flood control. Kundi isa lang kong hamak na may sapat na kaalaman na para maibabahagi sa ating mga kababayan na magiging pamantayan nila para pagdating ng araw ng paghusga ay makapaghusga kayo kung sino ang magbibitbit ng ating kinabukasan. Okay? Lalo't kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Magandang gabi po, Rayleigh Asistio, si Divine, good evening. Watching from Singapore, wow, magandang salamat. Si Green, Solid Duterte pa rin, forever. So, Rayleigh Asistio, na disbar pa attorney, engineer naman. Yan ang music ko. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Gawa po yan ng aking mga subscriber. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao.
Yan. Mapapasing The Roadrunner, Ben Reclamador, paborito kong basher. hanggang dulo ang paninindigan. Yan. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Naimbag nga malim mga kapsat mo. Kaya mayap bingi mga kabarin. Maganda, marhay na banggi mga Bicolano. Maradyaw ng nga duyom sa mga hurot nga mga Surigao nun. Marayaw dum sa mga tausog, sa mga Maranao, Agop, Maguindanao, Mapia, Akagawi, lagon sa inyo, sa mga Ilonggo, maayong gabi, sa mga Waray, mayad nga gabi, sa mga Waray, maupay nga gabi, sa mga Cebuano, Boholano, sa mga taga-Negros Island, Oriental, maayong gabi kaninyong tanan. Sa Mindanao, maayong gabi sa Davao Region, sa Agusan Region, sa Misamis Region, sa Zamboanga Region, sa Zamboanga City. Buenas noches, mi amigos, amigas, a todos. Sa Sarangani, maayong gabi, mayad nga gabi, maupay nga gabi, maayong gabi kasi mga lingwahe doon. Tsaka naimbang rabim sa mga Ilocano dyan sa Sarangani, mga Ilocano sa Sultan Kudarat Province, sa North Cotabato, naimbang rabim, kada kayo amin sa mga kapampangan dyan sa Cotabato area, mayap bengi sa inyo lahat. Marami kasi dyan mga kapampangan dyan sa bayan ng Tupi, sa South Cotabato. Yan kasi kung alam nyo lang, mga kababayan ko, kung bakit ano yung itsura ng mga tao na nakatira sa Mindanao po. Klase-klase yan, galing Cebu, Negros, Panay, Ilocos, Pangasinan, Pampanga, may mga Batanggenyo din doon, may mga Bicolano rin. International ang mga tao sa Mindanao. Noong una, bit-bit nila mga salita nila. Pero ngayon, ang mga bagong tubo ay puro salitang Cebuano, Ilonggo na ginagamit. So, hindi mo sila malata. Pati mga Muslim dyan, mga Maranao, Maguindanao, Tausog, mga dyan kung ano, mga Tausog naman, mga magaling magsasalita ng mga tinatawag na Chabacano. So, dyan sila makikita sa Basilan Island, sa Isabela, sa Lamitan, o hindi kagaya nung araw, ang awayan sa gitna ng Kristiyano at mga Muslim ay matindi. Ngayon, magkakapit-bahay na sila. Kita mo dyan sa Sultan Kudarat, majority Christian, mga Ilocano, Ilonggo, taga Batangas, mga Kapampangan. Pero ang gobernador at ang congressman ay Muslim. Kita mo, ang Muslim dyan sa bayan ng Sultan Kudarat ay 30% lang. Pero bakit nananalo? Kasi magaling ang Muslim dyan na magpapatakbo na politiko. Yan po ay inumpisa ni Dato Pax Banguda Dato. Matanda na sa ngayon, kasing tanda ni Duterte, ulyanin. Kasing ulyanin na rin ni Duterte kasi nakita ko pirma ni Duterte parang hindi na makasulat. Pagkatapos, ang anak niya si Teng Banguda Dato, magaling din pagpatakbo, kaya 3 termino, naging congressman pa 3 termino. Ang anak na ngayon ni Ting nag-graduate ng Lasal
De La Salle, ang galing, Dato Pax Ali. Sa kanya lang panahon, nagiging ang ospital nila walang cashier. Sa panahon lang ngayon na ang pag-aral ng medisina pagka-doktor sa Sultan Kudarat State University ay libre. Ganon din pag-aral ng abogasiya, libre. So yan, ganon katindi yung Sultan Kudarat. Sa Isabela rin, Basilan, majority Christian, pero ang kanilang mayor ay tausog, Muslim. So ganon po katindi tayo ngayon. Kaya ang BARM po, pag tinignan mo BARM, dati pag sinabi mo ARM, Muslim Mindanao, mga Muslim ang sa isip ng tao, puro Muslim dyan. Hindi po. May marami diyang mga Ilonggo, Cebuano, Kapampangan, lahat yan. Tapos magkakapit-kapit bahay mga yan. Ganon na po katindi ngayon ang pagkakaibigan ng lahat. Nagdadamayan sa isa't isa. Kaya panahon na ngayon na magbabago tayo because of the internet, maririnig ninyo ang mga dapat ninyong marinig na magiging basihan ninyo sa pagdesisyon ninyo pagdating sa halalan natin sa May 2028. Okay? So ngayon, siyempre, alam mo namang taga Mindanao, mga klase-klaseng tribu yan. May mga Ilocano yan, may Kapampangan dyan, may mga Bicolano, may mga Batanggenyo. Lahat sila po ay solid Duterte. Nagtataka ka, bakit? Mamamatay tao sa Duterte, pero bakit? Solid Duterte. Yan matatanong kayo. Ang isa ng hindi natin maitatanggi na katotohanan, nung panahon na si Duterte dito, maraming namatay. Inaamin ko naman yan. Kaya lang, wala nang nagnanakaw, wala nang hold up, wala nang lahat, wala ka nakikita. Ngayon, abutan lang ang sabon, binibenta. Ganun lang ho kasimple dito ngayon. At tapos, ibig sabihin talaga, magaling siya magpapatakbo, nakokontrol niya. Ang kanyang ginagawa, na ma-recall natin, ang pagpatakbo niya ay yun ng brand na tapang at malasakit. Sa tapang, ginagawa niya yan para matatakot ang mamamayan na huwag magdroga at patago doon ang mga nakawan sa mga project. Ngayon, harap-harapan. Ngayon wag na tayo wag natin isasabihin ko sa inyong katotohanan. 2022, pumasok si BBM. 2023, unang budget niya na siya nagdesisyon. Ang ginawa niya, umutang siya sa labas ng bansa, mga foreigner, at umutang din siya sa pangloob. Ang utang niya ay 1.3 trillion pesos. Saan punta yun? Sa flood control, hindi natin alam. 2024 na budget, umutang din ulit ng 1.3 trillion pesos. So magkano na? 2.6 trillion. Saan punta yun? Flood control projects. 2025, adios. Nagyabang ng 2024 ba siya nagdabang na sabi niya, nakapatapos ako ng 5,500 flood control projects. Nagyabang. Tapos pag 2 linggo, lumipas, nagbagyo ng Christine sa Bicol, puno ng tubig ang buong Bicol. Nasira. Hindi na makita ang 5,500 na flood control projects. Ay di, kasunod, 2025, hindi na siya nagsunas siya, hindi na siya nagyabang. Tapos, nagsunas siya, sumibat na si Aykan, yung kanyang Appropriations Committee Chairman, si Saldico na taga Bicol, lumipad. Iniwanan siya, yun pala, nabibisto na sila ngayon. Siya pa magsasalita, tigilan nyo sa mga congressmen, tigilan nyo pag nanakaw. Mahiya naman kayo. Grabe siya magtatago. Siya naman palang utak ng lahat. Ngayon, may report, American report. Lumalabas sa American report po, mamaya discuss natin, na $25 billion ang kanyang pinulimbat mula sa flood control projects at iba pa. Ganun po yan. Kaya nga, nagkawindang-windang ang buhay ni Duterte Digong sa ICC, hindi sa pakawalan ng ICC. So, totoo yun siguro, at ako'y naniniwala, wala naman akong ebidensya. Harapan ko sinasabi, wala akong ebidensya, pero nakikita mo naman ang resulta. Ang resulta na nakikita mo, hindi bibitawan ng ICC ang
jurisdiction o kapangyarihan sa kanilang paglilitis at paghahatol para kay Duterte. Kung ang ICC po na mga judge, may pretrial chamber at may appeals chamber. Ngayon, ang decision nila, meron pa raw kapangyarihan ang ICC sa Pilipinas. Pero kung titingnan mo ang teksto, mga nakasulat na batas, lahat ng batas na makikita mo na kasulat ay wala ng kapangyarihan o wala ng jurisdiction ang ICC. Ano yon ang ginagamit dyan? Article 12, paragraph 2 at Article 13, paragraph C ng Rome Statute. Ano yung Rome Statute? Ito po yung tawag dyan pag statute, batas. Batas na ginawa sa Roma, Italia. So, ang batas na yan ay nagtayo po ng tinatawag na International Criminal Court na kung saan ito po ang maglilitis at maghusga ng 4 na klaseng krimen na karaniwang ginagawa ng mga lideres sa mga iba't ibang bansa sa buong mundo. Lalo na lagi dyan sa Africa. Ang tawag ng unang krimen ay yung genocide. Iyon ang ginawa ni Hitler pagpatay sa mga Hudyo. 6 na milyong Hudyo ang pinatay niya. Ang crime against humanity, iyon yung inakusa kay Digong Duterte. Dahil doon sa mga war on drugs, maraming namatay. Tapos yung war crimes, yung krimen. Kung nakipaggira ka, halimbawa sa Pilipinas, may sundalo, may NPA o MNLF o MILF nung araw. Kapag na huli mo na ang iyong kalaban, ikukulong ka kung yan ay iyong papatayin. Ang kasalanan mo ay war crimes. So kaya ang obligasyon mo, kapag nahuli mo ang kalaban mo, alagaan mo sa kulungan. Ikukulong mo lang, bigyan mo pagkain, lahat ng karapatan, bigyan mo. So yan po ang, kung papatayin mo o i-torture mo, war crimes po ang tawag dyan. Ngayon, isa pa, pag-apat, crime against aggression. Ang aggression yung paglusob, kagaya ng ginawa ng Russia sa Ukraine. Gaya ng ginawa ng Amerika sa Iran at ng Israel sa Iran. Yan po mga crime against aggression, a crime of aggression. So ngayon, pag iyan na po ang pagbabasihan, nakateksto lahat yan. Karimarim ang mga krimen na yan. So ngayon, naka-require sa batas na yan, ulitin ko lang, nasa Section 12, Article 2, Section 13, Paragraph C, na pwede magsampa ng kaso sa mga tao sa bansa na yan kung sakop pa ang bansa na yan ng ICC. So, sa kaso naman ni Duterte, hindi na tayo kasapi, hindi na kasapi ang Pilipinas, pero pinagpipilitan pa rin nila. Walang makikitang nakasulat na batas, walang nakikita sa Rome Statute ang ICC, Pretrial Chamber at saka Appeals Chamber. Pero pilit nila sinasabi, hindi, may jurisdiction kami. Number 1 na dahilan nila kasi karimarim ang krimen. Kaya because of that, binaliwala nila ang katotohanan na walang teksto na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, pero ginagamit nila yan na karimarim. Ngayon, sinasabi nila na panahon naman ng nangyari ang mga krimen na kinakaso nila ay mula November 1, 2011 hanggat March 16, 2019. Kasi nag-withdraw ng Pilipinas. So, yun lang ang petsa kung saan ang mga nangyari na krimen ay pwede magkaroon ng jurisdiction ng ICC. So, dahil yun ang mga krimen ang kinakaso nila kay Digong, may jurisdiction pa daw sila. Pero ladies and gentlemen, kahit na may jurisdiction ka, very clear ang utos ng Rome Statute sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C ng batas na yan na hindi ka pwede kumaso kung hindi na membro ang bansa na kinabibilangan ni Duterte. Okay? So ang isa pang ginamit nilang dahilan ay yung may tinatawag na sa Article 1 to 7 ng Rome Statute, may 4 na kondisyon pag umalis ang isang bansa. Unang kondisyon, kailangan magiging epektibo ang paglayas kung malampas na ang 1 year or more.
Tapos number 2 condition, kung nagbabayad ang Pilipinas sa mga utang nito sa contribution o di kaya membership fees. Pangatlong condition, kung may kasunduang naganap sa gitna ng Pilipinas at ICC, ay ipagpatuloy yun kahit tapos na ang pagiging member. Walang kasunduan, so hindi pwede. Pang-apat na condition ay kung mayroong anumang bagay na nakonsidera na ng korte bago pa lamang na-withdraw ang Pilipinas. So, ang kinahawakan nila, yun yung tinatawag na may nagkaroon ng preliminary examination na inanunsyo ng Office of the Prosecutor ng ICC noong February 8, 2018. Pero ano bang preliminary examination? Hindi klaro po kasi walang nakalagay sa Rome Statute na kung nagkaroon na ng preliminary examination ay sapat na yan na dahilan para magkaroon ng kapangyarihan sa paglilitis at paghuhusga kay Duterte ang ICC. Ano ba yung preliminary examination? Yun lamang po ay parang pulis ka na naghanap ng ebidensya at kung may patayan, pag hinanap mo, pag may wala ka nakitang ebidensya, wala kayo isasampa. Pero kung may nakita kang ebidensya, isasampa mo kagad. Ngayon ang ginagawa nila, sa panahon na nagkaroon ng preliminary examination, dapat naging hudyat na yon sa Office of the Prosecutor ng ICC na may 1 taon pa kayo nung nagsampa ng withdrawal ang Pilipinas noong March 16, 2018. So 1 taon matatapos sa March 16, 2019. Wala naman silang ginawa. So ang ginawa nila, nagsampa sila ng kaso kay Digong sa panahon na hindi na member ang Pilipinas. Kailan? Noong May 24, 2021. At ito naman ang tarantado ng mga ICC Pretrial Chamber, inaprubahan naman noong September 15, 2021. Yan po ang nangyari. Ngayon, wala silang galaw na kaso, walang galaw. Hanggat sa 2025 na nag-apply ng warrant of arrest itong ICC prosecutor noong February 10, birthday pa ng nanay ko. So ngayon, naaprubahan yan March 7, 2025. Nung si Duterte naman, nasa Hong Kong. Ngayon, nabalitaan ni Duterte na mayroong warrant of arrest sa kanya, umuwi pa rin siya. Hinarap niya ang warrant of arrest. Kaya pagdating sa airport, ay sinalubog siya sa eroplano at pinusasan. Yan po nangyari. Kaya hanggang ngayon, doon na siya. Pero si Bato ay hindi makan, madulas. Parang si Palos. So anyway, ito po yung problema ng grupo ng mga Duterte. So ngayon, meron bang pag-asa ito? Yes, may pag-asa. Sino pag-asa? Yung 2 milyonaryo na sikat, bilyonaryo. Sino yon? Si Chavit Singson, at saka yung pinakamayaman sa lahat na si Leandro Legarda Leveste. Okay, ipakita muna natin si pakita muna natin ito yung mayaman. Saan na ba yung picture ni Kwan? Ba, hindi ko ata nakuha ng pick up. Ito si Leveste na lang muna. Si Leveste po ay nagiging haligi na ngayon ng mga DDS. Kasi nag-anunsyo siya. Ang anunsyo niya sa mga taga Batangas na mga hindi binigyan ni Bongbong ng bigas, siya mamigay. 1 milyong sakong bigas ang ibibigay ni Leandro Legarda Leveste. Saan ba siya kumukuha ng pera? Biro mo yung 1 milyong sakong bigas, sabihin natin kung maliit na sako, maliit, kalahati, 1,250 ang isang sako. So, ilan ba yan ang magiging gastos niya? Akalain mo times 1 million?
1 billion 250 million ang gagastusin ni Libeste para mamimigay. Ayan o. Kita ninyo? Ganon katindi. Bata pa lang yan, wala pang asawa. O kayo mga magagandang babae, magano na kayo, pumila na kayo, magligawan nyo si Libeste. Magbibigay siya ng 1 milyong sako ng bigas. Oy, baka sako na lang yan. Wala ng bigas yan, ha? Dali lang. Ay. Ano ba yan? Baka may concern ka. Basahin ko lang muna, may mag-message. Okay, ang anak ko tumawag eh. So, 1 milyong sakong bigas. Ano bang ibig sabihin? Bakit namigay siya? Doon sa mga Batanggenyo lang ito, ha. Ito, basahin natin. Si Libeste ay nangakong mamigay ng 1 milyong sako ng bigas. Hoy, dapat may laman ang sako, ha. May lamang bigas. Baka sako lang yan. Sa mga hindi nabigyan ng ayuda sa Batangas. Alam mo, namigay ng ayuda si BBM. Ang tawag niya, bigay bawat mamamayan. BBM. Walang natanggap ang mga kalaban. Ang mga kakampi lang ni Governor Vilma Santos at saka ni Ralph Ricto ang binigyan. So maglalabas siya ng sunod-sunod na naglabas siya ng sunod-sunod na pahayag at sinabi niya kung magpalista na kayo sa inyo kani-kanyang mayor at kung sino ang hindi pa nakakuha at bibigyan niya ng 1 milyong bigas. Ganon po katindi si Libeste. Kaya siya na ang mag-isa sa haligi ng DDS group. Okay? So, tingnan naman po natin si Kwan. Ang isa naman po na haligi ay si Chubby Chingson. Tapos matandaan niyo si Chubby Chingson po ay inakusahan nila na nagbigay ng helicopter at saka yate kay Bato de la Rosa para makasibat si Bato. Totoo ba ito? Tinatanggi po ni Kwan. Tinatanggi ni tingnan natin Tinatanggi po ni Kwan ni Chubby Chingson. Pero pakita natin ang pagtanggi niya. Ang interview sa kanya. Yan. To former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Good morning. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is At the Forefront. Senator Robin Padilla, hours after a shooting incident inside the Senate. Veteran columnist Mon Tulfo claims the senator was able to board a yacht at the Manila Yacht Club, which headed to Batangas. Tulfo added that from Batangas, Senator Bato was able to board a helicopter that brought him to Mindanao. But Senator Padilla was no longer with him. Tulfo said the yacht was owned by a famous politician and that the Filipino translation of the name of the yacht was Masarap na Buhay. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson happens to own a yacht called the Happy Life. Was Tulfo referring to him? Let's find out from the man himself. Governor Singson joins us in the studio. Good morning, Governor Chavez. Good morning, Atty. Karen. Okay, Manong Chavez, as you've seen dun sa post po ni Mon Tulfo, mukhang pinapasaringan po kayo na ikaw ang may-ari ng yacht na sinakyan daw, allegedly, ni Senator Bato to leave Manila. Unang-una, sinungaling yun dahil si Mon Tulfo, matagal ko lang kilala yan. Pero kung ganun yun, kung saan-saan pumapanig, may reason. So, kung totoong media yan or hindi siya mag-publish na hindi totoo. Thinking media ka May pala. bubuwit daw siya nagsabi. Mas accurate yung bubuwit ni yung radio commentator na Anyway, hindi po totoo yan. Unang-una, they can easily check sa yacht club kung umalis yung yacht ko. It's called Happy Life dahil lahat ng portable kitchen ko, portable hospital, Happy Life, lahat ng pangalan. Yun ang brand po. Yun ang Oo. brand ng mga pagtulong ko sa tao. Pero
Saan naman po pinanggagalingan ni Montulfo itong allegation na very specific pa na yung yate daw na ginamit, ang Tagalog translation is Gawa masayang lang niya buhay. dahil gusto niya akong i-connect sa kaso ni Bato. So, Senator Bato. So, gusto niya i-connect doon. Yun ang plano nila. So, yung mga nagtitip sa kanya, nagsabi rin sa akin na ibibintang sa'yo yung pagtakas at mga NBI, i-raid daw ang bahay ko. So, mag-raid sila sa bahay ko, wala sila okay lang, wala makukuha. Ang kinakatakot ko lang, baka mag-planting sila ng mga kung ano-ano. So, yun lang. Okay lang. Baski i-raid ako araw-araw, wala sila makukuha sa bahay. Wag lang magtanim. So, ang nagsabi po ba sa inyo na i-connect ka sa kaso is yun someone ang related to, saan po? Sino yung mga nagsasabi sa inyo Yung mga malapit din kay Ramon Torpo. Marami naman nakakilala kay Ramon Torpo nung araw pa, gano'n na yun. Pero kanino po nakikinig si Montulfo or bakit naman niya ibibintang Kung sa saan inyo? Or... trabaho na niya yun nung araw pa. Hindi ko lang mabanggit ang ano dito, baka demanda ako. Pero maraming tao nakakilala sa kanya. Takot Nung pa si araw pa demanda. ganun ang ginagawa. But who is he doing this for? Is this for the administration? For the or- administration siya. Ngayon, Duterte, inappoint pa ni Duterte ng ambassador yan. Alam mo si Juan, alam niyo dapat yung malaman, si Chubby Singson po ay mayamang-mayaman, meron siyang paggawaan nung mga bulletproof. Milyones mapagawa ng bulletproof. Kaya kumikita siya dyan. Isa pa na natutuwa ko sa kanya, nung nagpagawa siya ng factory, kumuha siya ng mga gamit na factory ng patayo siya mismo ng factory ng electric jeep dito sa Pilipinas mismo. So, nagbibigay siya ng trabaho sa mga tao. So, ito dapat mga visionary, mga ganong paningin na mga tao ang dapat nakalagay sa ating bayan. So, dapat mailuklok siya sa pwesto. Siguro, tatakbo sa senador para makapag-isip siya kung anong ipagawang batas para naman magkaroon ng industriya ang Pilipinas. Mas gusto ko po mangyari, total kaya ng mga Pilipino gagawin. Bakit hindi na lang pagawa ang pamahalaan o ang gobyerno natin ng factory ng battery at ito na magkakapital at ang mga Pilipino ay bibigyan ng trabaho na gagawa sa factory? Kadami-dami tayo na lang magbili-bili ng ating battery. Huwag na natin ibenta sa ibang bansa. Bakit kailangan ng battery? Ito naman po ang kasunod dito. Gagawa naman Pilipino, kaya naman natin gumawa ng solar panels. O kung may solar panel, na maraming solar panels gagawin. O may battery, sa sunod gagawin, inverter. O yung tatlong yan ang pinakaugat, elemento ng solar electric power. So magkaroon ng solar electric power ang kada bahay. Ngayon ang gagawin ko, kung ako ang presidente, senador si Chavit, ipanukala na ang lahat ng bahay na kuryente ay ikabit in series para magbigay ng kuryente at para yung ibang lugar natin na sa bansa natin na walang kuryente, yan ipapasok sa national grid at ang national grid ang magbibigay ng power sa mga para magiging mura ang kuryente. Ang umpisa lang, ang mahalang sa solar power ay yung kung una lamang bibili ka kasi marami kang capital cost, capital investment, yung mga solar panels, yung mga batteries, kailangan ang battery mo dami, ang storage mo malaki para kahit buong gabi, maumaga man, hindi maubos ang kuryente. Ang sobra ay ibabato sa mga national grid at babayaran ngayon ang may-ari ng bahay na nagpo-produce ng kuryente, siya pa reverse na ngayon ang billing. Siya na magbibil sa kung Meralco. Kung anong electric cooperative. Ganun po sana ang panaginip ko kung ako ay naging presidente. So, ibig sabihin, sa punto na yan, nabawasan na natin ang problema sa kuryente ng bawat mamamayan. At kung may kuryente ang bawat mamamayan, sigurado ko ang cellphone may karga. At kung may karga ang cellphone, makapagbebenta sila sa online. Hanap buhay. Ganun po. Ang iba naman magbabloging kagaya ko. Di ba? Ganun lang sana ang gagawin para makatulong tayo sa ating bayan. Ganun katindi kaya i-recommenda ko ito kung tatakbo ito senador sunod. Number 1 to sa listahan ko ng pagka-senador. Okay.
Ganon din si Libeste kasi unang-una bakit ako hanga kay Libeste? Bata pa siya. 33, Gen Z siya. Mga 33 pa lang edad niya ngayon. Biro mo, 33, 34 billion ang pera. Hindi yan nakaw. Oh. Saan yan ang galing yun? Kwento ko lang na maiksi. Saan ang galing? Si Leandro Ligarda Libeste po ay anak ni Governor Libeste at ang nanay niya ay si Loren Ligarda. Tapos, siya po, kung maalala mo, siya po yung wonder kid ng Promil. Siya yung Promil baby. So ngayon, nung naging college siya, nag-aral po siya sa Yale University sa Amerika. Hindi pa siya nakagraduate sa Yale University. Ang ginawa niya, bumagsak ang presyo ng solar panels, umuwi siya ng Pilipinas. Tumigil muna sa pag-aral. At nang umuwi na Pilipinas, yung pinamana sa kanya ng kanyang tatay na 160 hectares na lupa sa Calatagan, Batangas, ay ginawa niyang solar farms. Bumili siya ng napakaraming solar panels at nilatagan ng lahat ng solar panels. At napakaraming Tesla battery. Tesla ang ginagamit niya. At doon ang pagbangko ng mga kuryente sa Tesla battery. At nakapag-produce siya ng 63 megawatt power plant. Grabe, matindi. Nangyari ito noong 2015. So, yan po ang ginawa niya. Noong 2015, at naisip niya, noong 2019, ay dapat marami pang mga barangay ang mga lugar na walang kuryente. Mga bayan-bayan kasi mahal ang pagpakabit ng linya. Ang kuryente, ang kable, mahal. Ang mga poste, mahal. Kaya ginawa niya, nag-apply siya sa Kongreso kung bigyan siya ng prangkesa na pagpatayo ng mga maliliit na power plant, solar power plant sa bawat bayan. Iyon ang pagtawag niya, solar para sa bayan. Binigyan siya ng 2019. Ang dangan nga lang ay hindi nagkaroon ng tinatawag na implementing rules and regulation kaya hindi siya makapag-umpisa. Hindi siya pwedeng mag-apply ng business permit dahil wala pa siyang license to operate. Kasi ang license to operate or LTO niya ay ibibigay lamang kung meron na pong tinatawag na implementing rules and regulation. Ngayon nakalagay sa kanyang prangkisa na kung hindi niya maisagawa ang kanyang ang proyekto o sa prangkisa nang sa 2 taon na magkasunod ay automatic ma-cancel o ma-revoke. Kaya yan po dahilan na hindi niya na napapatuloy. Ito naman, dahil sa binibira siya, dahil halatado na didiis siya, binabanatan niyang una yung Cabral files. Ang dami nang nabiston mga congressmen. Hawak niya mga files ng mga kabataan. Okay. Tapos binanatan sa ngayon ng grupo ni BBM na siningil ko na penalty na 24 billion. Dahil dun sa mga proyekto sa solar panel, solar para sa bayan na hindi na ipatupad. Kasi paano ipapatupad? Hindi naman naganawa ang implementing rules and regulation at hindi siya makakakuha ng business permits. So yan po ang naging problema niya. Kaya automatic, hindi niya na ituloy yun. Pero bago ba niya hindi natuloy, nakapagpagawa siya sa isang bayan sa Mindoro Occidental. Pinagawa niya 2 megawatt. Noong umpisa na yon, iyon ang ginamit niya na pang-display sa Kongreso na mabigyan siya ng prangkesa. Nabigyan nga. So panahon na ginagamit, libre ang kuryente ng lahat ng bahay doon. Anong palad ato? Palaw. Ano ba ang pangalan ng bayan na? Pulaw. Pulaw, Misamis Akan na Mindoro Occidental. Yan. Ngayon, hindi niya na ginagamit. Inalok na nga niya sa bayan ng o sa inyo na lang yan. Sabi niya, pag nabawi na lang niya, nung interview niyo kay Karen Davila, Karen, kung mababawi ko lamang ang kapital ko, kahit libre na yan, kurinti sila nagagamit. Ganon sana kasimple kaisipan. Ngayon, yumaman siya ng gusto dun sa yung pinagawa niya na solar panel sa Calatagan, Batangas, 63 megawatt, ay yumaman siya doon. Biro mo, kada 1 kilowatt hour na pagbigay niya ng kuryente sa solar grid, binibenta niya, 1 kilowatt hour is 8 pesos and 89 centavos ang binabayad sa kanya. At any given time, 63 megawatt ang binibigay niya.
ilan bang kilowatt ang 63 megawatt? Multiply million, 63 million watts. Di 63 million kada oras times 8 pesos na lang. 8 times 6, 48. 8 times 3, 24. Di 50, 50 pesos mahigit ang kada isang oras niya na sinisingil niya mula sa National Grid Corporation. Pero pwede niya singilin na mababa, kaya nagalit sa kanya si Enrique Rason. Binabawalan pala siya ni Enrique Rason na maningil ng mababa. Kasi bakit? Pag sumingil siya ng mababa, JJ, ay masisira negosyo ng ibang mga power producer na nakakarga ng diesel, mahal yun, di ba? Pag kinarga ng coal, mahal yun, hindi makabawi. Pag kinarga ng mga water hydropower, walang gastos din yun. Ang geothermal, walang gastos din yun. So kaya, ang nagkokontrol ng presyo sa kuryente natin sa buong Pilipinas ay kung sino ang nagpapatakbo ng tinatag ng National Grid Corporation. Diyan lahat pumupunta ang kuryente. Kinokontrol ko ng SALM. Okay. Ngayon, pagkatapos yan, nakontrolin nila, sasabihin nila ngayon sa Energy Regulatory Commission, sila nagdidikta sa ERC kung magkano presyo. Kaya ang benta sa Metro Manila, sa Meralco, dati kung wala pang Iran crisis ay 13 pesos. So ibig sabihin, binenta ni Libeste ng 8 pesos and 89 centavos. Pagdating sa Meralco, ibibenta sa kada bahay, sa mga bahay na mga, sabi na residential, nasa 13 pesos. Usually, ang bahay sa mga tagtatlong story na bahay, uubos yan ng 1,100 kilowatts. Kaya usually, magagastos yan hanggang 20,000 kada isang buwan. Biro mo kung ang totoong presyo, kung tanggalin mo kung solar lahat, kung gagawin mo na lang base price mo, maging 6 pesos, di ang laking ginawa, divided by 2 ang gastos. Ganun po ang katotohanan. Kaya makatulong talaga ito sa DDS, Team DDS, ito si Ligarda, Libeste Ligarda. Silang dalawa ni Chavit ang pundasyon. Sila makakatulong. Okay. So ngayon, despite that, kaya nga binibira sila ng mga Marcos na mga government. So ngayon, ay idagtong natin, ipakita natin dito yung mga ginagawa nila ngayon. Wala silang ginagawa para mawala sa utak ng mamamayan ang mga ginagawa nilang masama. Pag nakaw sa ni BBM sa maleta, magaling, umiiwas-iwas. Kaya pag iwas-iwas, kung ano ng mga issue pinapalabas, pinilit ang impeachment laban kay Sara Duterte. Tapos kinakasuhan itong mga kakampi ni Sara Duterte. Pati si Chavit hindi makaligtas. Pati ngayon may kaso na naman si Libeste. Si Ruben Padilla may kaso na naman. Si Escudero may kaso. Si Jinggoy may kaso. Si Marcolita may bagong kaso na naman. Si Chis, maliban sa dating kaso niya na donasyon sa eleksyon, may bago na naman siyang kaso galing sa Comelec. Ito si Marcolita naman, lusot na sana siya doon. Akalain mo ba? Sila kasi naging matalino pa yung mga kumakaso sa kanya. Bakit? Ang kinaso sa kanya ay plunder. Bakit plunder? Kasi daw, 75 million nag-donate sa kanya ng pera. Sila ni Mike Defensor. 3 tao doon nag-donate. Hindi daw niya ni-report sa Comelec, kaya plunder. Bago maging plunder yan, ladies and gentlemen, ipakita mo muna na ninakaw ni Marcolita. Kaninong pera ba yun? Di ba pera ni Mike Defensor? Hindi naman pera ng gobyerno yun. So walang plunder. Kagago. Nag-imbento talaga lahat ng klaseng kaso para lang maistorbo ang lahat ng mga DDS. Sasabihin nila, ang style nila, gagawin, DDS, tawagin lang didilis. Palabas sila na bubo. Sino bang bubo? Yan ang problema ninyo. Ang katotohanan po ng buhay ay iiyak man ang langit. Hindi nyo matatalo si Sara basta
hindi lang siya matalo, makonvict sa impeachment. Pero ang tanong, makukonvict mo si Sara sa impeachment? Ang sagot, imposible. Imposible. Sa inyo yan, magiging impossible dream lang yan. Si Bongbong naman, habang lumalapit ang araw, lalong lumalakas ang tunog ng kanta na tinatag, and now the end is near, and so I face the final curtain. Ikaw, Bongbong, dapat sana inisip ng mga grupo mo, si Bunjing Rimulya, kaso rito, kaso doon, Matibag, kaso dito, kaso ron, di mo matitibag ang mga DDS. Matibag. O nag-announce na si Alan Peter Cayetano, di habang ako ang Senate President, di nyo matitinag ang Senado. Matibag. Ang salitang ginamit, matibag. Sino pang ibang ginagamit? Yung mga lesbo, kababayan ko na si Nicolas Torre, ginamit yung pag-aresto kay Duterte. Madami ng mga kanila. Yan tawag ko dyan, mga sip-sip para kumita, para magkaroon ng pwesto. Di ba? Tama ba? Para magkaroon ng pwesto. Kahit alam nila na mali, ipagawa na. O ito na ngayon, pag-usapan natin. Ang dami-dami nitong nagsasabi na dapat daw arestuhin na si Bato. Sa totoo lang, ladies and gentlemen, bawal po arestuhin si Bato. O ipakita ko na sa inyo. Alam niyo ba kung bakit? Ito naman pala, bago ko ipakita ko muna si Harold Despicio na DDS, hari ng DDS sa Isabela. Siya po ngayon ay kinakasuhan. Kakasuhan siya ng NBI nang dahil lamang sa kanyang mga sinabi daw. O ito, pakinggan natin si Kwan. Tingnan natin si Harold Despicio, yung pinakasikat na DDS ng Isabela. Ay. Ito po si Attorney Harold Despicio. Despicio! Yan siya. Kakasuhan daw siya. Sabi niya, hanapin ko yung nagsasalita siya. Sabi niya ay willing din to die for revolution. Pero talagang papatunayan niya talaga na siya ay lalaban para sa bayan. So, magiging good material din ito for senator kasi abogado, matalino pa. So, sa 2028, dapat i-push natin ito na tatakbo si Harold. O ito ang ipakita ko lang yung mga posts para kay Harold Despicio. Yan o. Gusto siya matibag. Attorney Harold Despicio, matinding binanat si NBI Director Belvin Matibag. You're a fucking large piece of shit. Malaking tae ko sa Tagalog pa. Malaki kang tae. Ay, nako. Nakakahiya, di ba? Hanapin natin yung mga medyo magandang ito naman ang isang kinasuhan na kaibigan kasama na si Chis Escudero. Nako. Talagang ginagawa nila paraan. Tapos si Bato para hindi na makaboto. Ang pinaka-problema nila, hindi sila mananalo. There's no way for you to win, guys. BBM, pakinggan natin ito yung balita tungkol kay Chis Escudero. Been tasked by the Department of Justice to arrest Senator Bato de la Rosa after the Supreme Court denied his TRO petition. Here is the report. The Department of Justice has ordered the arrest of Senator Administration's war on drugs. When asked if the senator would immediately be brought to The Hague in the Netherlands after his arrest, Vida declined to give details, saying operational matters cannot be discussed publicly. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Alam mo, bago ka kanyan, yung ginagawa na kay Bato, nag-anunsyo yung acting Justice Secretary, parang judge na siya. Bawal po yun.
Tanging Diyos lamang magparisto. Grabe kayo. Ginagawa niyong bobo Pilipino. Sige, hindi naman kayo tatakal dyan sa 2028. Tingnan natin kung ano mangyari sa inyo. Good morning, attorney. Thank you for joining us. Good morning, Ma'am Angela. Sir Diego Angela. Good morning po. kaklasik Maraming salamat po. Si Well, perhaps can you Jan walk us through the Jan status Rex of this Lodianco. case involving alleged illegal campaign contributions and how it reached this stage? It came from a formal complaint as stated in the report by Attorney Jesus Palsis filed with the Commission on Elections Law Aba, palsis inununos, palsos inumnibus, ika na naman. Department. So per as procedure, this complaint affidavit was duly received and taken cognizance of, and now the preliminary investigation is to ensue. Magpo-proceed po ito as part of the rules of procedure ng Commission on Elections, and of course, to give due process both to the complainant and of course, the respondent in this case. Attorney, di ba you conducted an initial investigation tapos parang natapos na yan. But based sa report, meron daw bagong evidence regarding this issue? Opo, we cannot discuss Yes. yet about the evidence because this will practically be the subject of the preliminary investigation. And tama po kayo na discuss po ito, nagkaroon kasi ng motu proprio investigation yung aming Political Finance and Affairs Department. That is the department in charge of the reception of the SOSES, the statements of contributions and expenditure. But this time, different po ito kasi merong isang complaint affidavit na naisubmit dun sa mismong department namin na magko-conduct ng investigation on election offenses. Okay. Kaya po ito'y sumusulong as part of the due process and procedures. Baka you Ay, nako. Contributors, whether Parehong kaso pala, inulit lang, ginawa lang ba ibang kaso, tinawag na bagong pangalan? Ano naman, classmate, ito? election code. Section 95 of the Omnibus Election Code deals with prohibited Anyway, tanggalin ko na yan. Ibig lang sabihin po, nag-imbento na naman talaga sila ng mga kaso para lamang sa mga kakampi na mga DDS ay matira. Ito naman kasi kinasuhan din siya hindi rin nakalusot si Marcoleta. Tingnan natin ang kaso ni Marcoleta. Yung Marcoleta ay DDS ng Pampanga at Tarlac. Ang DDS ng Pangasinan, si Raul Lambino, kumusta ka na? Yan po si Marcoleta. Kasuhan naman daw siya. Ang kaso sa kanya ngayon, yung kanyang campaign na nag-donate sa kanya ng kampanya, pang-kampanya si Mike Defensor at saka yung dalawa pa sa halaga na total na 75 million. 'Di ba sinabi ko kanina, galing kay sa mga tao yun, paano magiging plunder? Ang plunder po ay pera ng bayan na ninakaw mo, hindi pera ng kaibigan. Ay, mga bubo na talaga ito mga tao ni Bongbong. Para makakaso lang, makaistorbo lang. Wala na ibang ginagawa. Ay, nako. Paano ba ito? Tapos, ginawa nilang bribery ko. Ay, nako. Dinismiss na ng ng Comelec. Tapos ibubuhayin nyo. Ito pang isa, Asan ba yung sinabi niya, ni Ascona? Hanapin ko lang yung kay Ascona na sinabi. Ito. Sabi ni Ascona, ipagtabihin ko, at sabi naman sabi naman ni parehong ex-justice, yung ex-justice Adolf Ascona, ang sabi niya, hindi pa pwedeng ipatupad ang ICC warrant of arrest kasi hindi pa alam kung ano ba talaga ito. Antayin muna ang Supreme Court decision. Ngayon, ang isa namang justice natin din, si Antonio Carpio, gusto ipatupad na kagad. Nalilito tuloy ang tao sa inyo. Ang tanong, ano ba talaga? May papatupad ba talaga ang ICC warrant? Tanong, sagot? Hindi po, hindi. Mamaya, papakita ko sa inyo ang rason. Pero ipakita ko muna yung mga sinabi nitong mga luminary ko. Pag tinawag mo kasi luminary, magaling. Lumin. Ibig sabihin, lumin, ilaw.
So, ilaw ng tungkol sa batas. Ayan, titingnan mo, tanongin mo si Kwan. Kung si Carpio ang tanongin mo, kahit may session, pwede daw arestuhin si Bato. Yan ang sinasabi. Kasi nga, ang binabase niya, yung mahigit mahigit sa presyon mayor ang kaso, ang kapapanagutan. Ngayon, ang aking issue dito kay Antonio Carpio is ICC warrant, hindi mo pwede ipapatupad kung wala kang mandato galing sa lokal na korte. Sorry, with due respect to you, dati kang Justice Supreme Court, but I don't like what you are showing as Filipinos. You are downgrading yourself, Antonio Carpio, taga Davao City ka pa naman. Binababa mo sarili mo, hindi mo alam ibig sabihin ng batas, international law. You do not know your constitution. How dare you say that? Unang-una, bakit? Pag inaristo mo ang kahit sino mang tao, hindi ba bawal manghuli mga pulis kung walang dahilan? Pwede man lang hulihin ng tao kung mga pulis manghuli kung nahuli sa akto na gumagawa ng krimen. Paano mo sabihin na gumagawa ng krimen si Bato kung nakaupo lang siya tapos may warrant of arrest lamang siya galing sa ICC? Hindi mo po pwedeng gamitin ang warrant of arrest ng ICC para arestuhin ang sinumang tao sa Pilipinas. Sapagkat po, hindi po batas ang ICC sa Pilipinas. Nakalagay po sa Section 1, Article 3 ng ating Constitution at tatagalugin ko na lang para maintindihan ng ating mga mamamayan. Na sinasabi, walang sinuman ang mapatayin, walang sinuman ang arestuhin, walang sinuman ang tanggalan o kumpiskahan ng kayabanan kung walang proseso ng batas ng Pilipinas. Paano mo ngayon paliwanag? Hindi naman batas ng Pilipinas ang batas ng ICC. Tapos sabi niya, pwedeng i-surrender. Nako naman. Nilalabag mo naman ang ating constitution, due process, na walang sinuman ang pwedeng arestuhin at ikulong kung walang utos ng batas. Lalo na sa Section 2, Article 3, na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Tataka kayo, memorize ko yung batas? Siyempre, natanggalan man ako ng lisensya na dispar, pero memorize ko yung batas. Hindi na didispar ang aking katalinuhan. Ganun lamang po kasimple. Ngayon, ang katwiran naman ni Carpio ganito. At yun din ang katwiran ni Palsis na pinakabubo na gumraduate sa UP College of Law, si Palsis, na nakita ko lagi. Mga salita mo, puro palpak. Pero mo sabihin mo, ay wala naman mo, hindi. What if the law does not distinguish, don't distinguish. Yan, mga mabigat pakinggan, no? Pero, nakapatong sa hangin. Bakit? Kasi ang argumento ni Carpio at argumento din ni Palsit, argumento rin ni Darlene Berberabi, argumento rin ng lahat ni Mel Santa Maria, argumento rin ni Fiscal AJ, argumento rin sino pang iba na magaling-galingan ng mga abogado. Hindi naman daw nag-uuri ang judge na sinasabi sa Section 2, Article 3 ng ating Constitution na pwede rin ang judge ng ICC. Pwede rin daw ang judge ng ating korte. You're wrong. 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 Bakit? Kapag hindi tayo kasapi sa ICC at wala tayong kasunduan sa ICC, hindi natin pwede sabihin na ang judge ng ICC ay judge ng Pilipinas. At hindi natin pwede sabihin na ang batas ng ICC ay batas ng Pilipinas. Therefore, ang tinutukoy dyan ay judge ng Pilipinas. With due respect to you, gentlemen, huwag na kayo magsalita kasi niluloko yung mga Pilipino eh. Di ba?
Attorney Romel Bagares? Is it very clear? Dinadaan-daan nyo lang sa pagka-UP nyo. Eh ako, gumraduate lamang ako sa Pamantasan sa likod ng Manila City Hall. PLM, College of Law. Scholar ng Maynila. Pare-pareho lamang ang mga libro tinitingnan, pinag-aralan natin, tapos kung kayo magsasalita na iba, ano ba yung klase na yun? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Katarantaduhan. Jesus Frances, di ba katarantaduhan? Sino pa bang ibang abogado na gusto makipagdebate sa akin? Takot lang kayo sa akin kasi nadismar ako. Baka kayo madismar din, madadamay ko kayo. Pakinggan niyo ito si Mas maganda pa to si Mas maganda pa si Justice Adolph Ascuna. Pakinggan natin tingnan natin kung ano sinabi ni Adolph Ascuna. Yan. Rosa a fugitive now. Ang tanong niya, in my view, ang tanong ni Pinky Webb, na kapatid ni Hubert Webb, na anak ni dating senador na Pretty Webb, na sikat na basketballista dati, ang tanong niya kay Justice Ascuna o dating Justice Ascuna ay, fugitive na ba si Bato? Ano sagot? Pakinggan ninyo. Is Senator Bato de la Rosa a fugitive now? Ano sagot? Hold your breath. Listen. in my view, the word fugitive is not applicable yet to him because the question of the effect of the warrant, international warrant, is not yet definitely settled. Ang tanong ko na lamang sa inyo mga kababayan ko, parehong justice yan ng Supreme Court, si Carpio at saka si Ascuna. Bakit nagsasabi si Ascuna na hindi klaro at hindi mo pwedeng tawagin na fugitive si Bato nang dahil lamang sa isisiwaran? At kung hindi siya fugitive, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng arestuhin gamit ang arrest warrant na yan. Ganun lang kasimple. Kailangan bang i-memorize yan? Ang tawag dyan, kupal. And is under question. So until that is resolved, in my view, he is not yet a fugitive. And if that is your view, then I would assume that there's no point in arresting him just yet. Correct. Pending the issue before the Supreme Court. Correct. On the basis of the ICC warrant, that has to be resolved first. Whether Resolve mo na. ICC warrant by itself is sufficient to require Philippine authorities to immediately arrest Senator Bato. Pero hindi Is Senator Bato de la Rosa a fugitive now? In my view, the word fugitive is not applicable yet to him because the question of the effect of the warrant, international warrant, is not yet definitely settled. Kasi as is very clear, hindi pa settled siya kung sa view niya. Pero kung ako naman ang tanongin nyo, ang view ko is very clear. Not only view, but my legal conclusion, the arrest warrant cannot be implemented at all. Ano ang basis ko? Una, basis ko batas. Na batas na hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. So hindi natin pwede titignan na batas yan. Hindi natin pwede titignan na arrest warrant yan. So ngayon, kung hindi na tayo member, ang tanong, pwede ba ma-implement? I doubt, hindi pwede ma-implement kasi anong kalsada dadaanan niya? Kasi hindi na tayo member. No less than Senator Dick Gordon, who sponsored the law that is now called as Republic Act 9851. He said during the debate with
Senator Loren Legarda, Senator Rodolfo Pong Biason, Senator Enrile, Senator Nini Pimentel, and Senator Mig Zubiri, who introduced the word surrender. No less than Dick Gordon said that you cannot arrest a person in the Philippines if ever, even if Zubiri inserted the word surrender. Bakit? Explain niya, because of the primacy of the local courts. Lahat dadaan sa local court natin. At ang isa pa, surrender is nothing less, nothing more than extradition. Bakit? I-define natin ano ang ibig sabihin ng extradition. Extradition is the surrender of a person from one country to another country. Di surrender. Mga carps pa talaga, magkupal talaga. Isang libro lamang, isang konstitusyon lang pinag-aralan natin. Bakit na iba pagdating pag kayo nagbabasa? Ay, nako. Kaya talagang bendalo ang diskarte sa ngayon. Lagi na lang bendalo. Ang tawag dyan sa bendalo, sa isang panagalog niyan, palusot. Yan ang makatotohanan, palusot. Dahil ang karamihan ay gusto kumita, makipagdikit-dikit ngayon sa presidente. At lo and behold, ladies and gentlemen, ito po yung sinasabi ko kanina, ang sulat kung saan ipinakita na ang total na ninakaw ni Bong BBM ay $25 billion. Ito po. Mas malaki pa kay tatay niya. Grabe. Tatay niya, $10 billion lang. Breaking, foreign investigative journalist link Marcos allies to alleged corruption network. Manila, Philippines. Nababasa niyo ba? Nakikita niyo ba? O yan, nakikita niyo. A report alleging connections between individuals close to President BBM and controversial businessmen tied to government contracts and political influence. The report revisited the president's attendance at the 2022 Singapore Formula One Grand Prix, claiming that members of the Marcos camp were hosted by Malaysian businessman Jaya Sudhir Jayaram, whom the journalist described as a controversial figure. According to the investigation, the event allegedly became a case starting point in uncovering what the journalist referred to as a broader network of political and business connections. The report further claimed that House Speaker Martin Romualdez allegedly has ties through a partnership involving a Singapore-based company linked to the businessman's family. The investigation also focused on businessman Jose Jojo Cadiz Jr., who was described as a long-time figure within the Marcos political circle. Journalists claim that Cadiz established a construction company, GHG Builders Incorporated, while still a college student. Grabe, college student pa lang, negosyante na siya. Ako nagtapos na ako ng college ko eh. Hindi ako naging employo lang ako. Grabe. So with reportedly substantial paid-up capital of having no declared revenue in 2024, kabiro mo wala ng income 2024, nakakuha pa rin ng mga proyekto. The report alleged that despite limited operational history, the company later secured hundreds of millions of pesos worth of contracts from the Department of Public Works and Highways in Ilocos Norte, the home province of the Marcos family. Some of the projects were also allegedly linked to budget insertions associated with Sandro Marcos. Oh, mga kabsat! Kinanam. Yung ninakawan kayo ni Sandro Marcos? Di ba? Tama ba ito? Tapos, pag binira sila ng mga Bisaya, oy mga kabatan, ang ginagawa ng mga Marcos, lalapit sa mga Ilocano, inapi kami, kaya para ang mag-effect ngayon, nakakampihan kayo ng mga Ilocano. Pero ang hindi alam ng Ilocano, dilulukon nyo lang mga Ilocano. Ay, nako. Ganun po ang katotohanan. Number 2, biggest
si Marcos Sr. Nasa Guinness Book of World Records siya. Number 2 siya in the world. Ang number 1 si Suharto. Grabe ha. Kung meron man yun isang malaking, sabihin natin, achievement ng Pilipinas na makikilala sa buong mundo, walang iba kundi ang pagkakaroon ng isang dating presidente na number 2, most corrupt president. Di ba? Grabe. Tapos ito, report ito, kung babasahin nyo ito, kompleto ito, dinitalye po ito sa kung paano nakuha ni Bongbong Marcos ang $25 billion para ninakaw niya. Yan. Kampihan niyo pa ito. Okay, yan naman. May isang oras na tayo, may higit na eh. Tama na. Maraming salamat at paki-like na lang para naman ma-increase sa ating mga algorithm. Ha? Be with me always kasi magbibigay ko sa inyo ng totoong informasyon. Na tinataya ko ang aking sarili dito na baka ako kasuhan ng libel ko, nagsasabi ako ng hindi totoo. I stand before you that I can defend myself successfully in all this. Kaya nga, paborito kong kanta ng ng anak ni Julius Iglesias, di ba? I stand before you, accused of many crimes, but I wanna believe that I can still survive. Honesty! It will be honesty! Ayan, honesty lang ako. Magandang gabi po sa inyong lahat.